walang iba kundi sa ating pinakadakilat, pinakamama ng Panginoon Kristo. Puri ng ating mga Pinoon, ibigay po natin pamaminaman minsan na pang matulog na palakpak, gising na palakpak para sa ating pinakamama ng Panginoon Kristo. Puri ng mga Pinoon, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Puri ng ating mga Pinoon, salamat sa ating dakilang Diyos at ating pamaminaman. Muli sa umaga ito tayo makapakinig ng pangaral ng salita po ng ating mga Pinoon. At kung saan po pamaminaman, dito po ay ano po pamaminaman petsa ngayon, no? Sa September 24 na pamaminaman na ng madaling araw, Sabado. At kung saan pamaminimal ay papalapit na pamaminimal yung ating pong pagdiwang ng anniversary pamaminimal ng matagumpay ng Peace Mission sa Mindanao po rin ang ating mga Pinoon, no? At kung saan pamaminimal sa atin ay ating pamaminimal ay pinagdidiwan doon taon-taon bilang paggunita sa tinatawag natin pamaminimal the greatest miracles in our time. Amen? Ang dakilang mga himala na ginawa po ng ating mga Pinoon sa ating kapanahunan. Na kung saan pamaminimal hindi lang tayo naging saksi, kundi ang buong mundo pamaminimal nakapagsaksi ng mga himala na ginawa po ng ating mga Pinoon. O rin ang ating nagkalang Diyos. Lahat po magsabi, praise the Lord. No? Na kung saan pamaminimal sa, no? That was 16 years ago. No? Na kung saan pamaminimal 21, no? 21 sipadan hostages, pinakamaraming mga hostage pamaminimal sa isa pong lugar na inilagay pamaminimal, no? At galing pamaminimal sa Sipadan Beach Resort pamaminimal sa Malaysia. At maging ang 3 French journalists pamaminimal ay kanila pong ibinihag na kung saan pamaminimal ay sa kanilang pananatili ng 2 buwan sa loob ng Abu Sayyaf camp ay wala na sila nakitang liwanag na sila pamaminimal makakabalik pang buhay sa kanila pong bansa. Pero pamaminimal dahil sa ating mga pinakita sa buong mundo na kung saan pamaminimal, hindi sa pamagitan ng sandata, hindi sa pamagitan ng kalakas, kundi sa pamagitan pamaminimal ng kapangyarihan po ng ating pinakamama na Panginoon Kristo. Lahat sila ay pinalaya at nakabalik na lahat din sa kanya-kanyang mga tahanan pamaminimal buhay. At sa pagkakataon ng pamaminimal, wala po napugutan kahit isa. Amen? Maging ating grupo pamaminimal, 12 mga prayer warriors, pinangunahan ng ating kagalagan at pinamal evangelista, Wildy Stradalmeda pamaminimal, pagkatapos ng 3 buwan ng kanilang pananatili sa loob ng Abu Sayyaf camp pamaminimal, na kung saan mismo ang mga Abu Sayyaf ay pamaminimal unang araw pa lang ng kanila pong pananatili doon sa lugar na yun. Hanggang sa huling araw ay wala silang ibang nakita kundi ang kapangyarihan, makapangyarihang kamay ng ating pinakamama na Panginoon Kristo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. No? Kaya maminamahal, napakabuti ng ating mga Pinoon na sa lahat ng ating mga narinig ng mga patuto hanggang sa pinakamaliit na patuto, maminamahal talaga pong ang masasabi natin ay talaga pong ang Malapinon ay tunay na kamangha-mangha. Amen? At dakila sa lahat ang bagay. Palapakan pa natin muna ang ating pinakmama ng Panginoon Kristo. No? Nung ating naman pumaminaman na babalikan ang mga ilang mga patuto na ating pong narinig, no? Sa ating ilan mga prayer warriors na kapag tayo pumaminaman ay nagdiriwang ng ating anibersaryo ng Peace Mission pumaminaman, maging kapag meron po tayong mga krusada at sila po ay narito at napapakinggan po natin ang kanila pong ibinabahaging karanasan at ang mga patuto na kanila pong nasaksihan pamaminimal sa pananatili nila sa loob ng 3 buwan sa loob ng Abu Sayyaf camp pamaminimal. Talaga pong ating kinagigiliwan. Naalala ko pamaminimal, that was last December. Ating pinagdiwan ng ating anniversary na ating church anniversary sa Baguio Convention Center. At ilang pamaminimal sa mga opisyal po ng ating lungsod ay tumungurong pamaminimal at ilang pamaminimal ay tatakbo pamaminimal para sa kanilang mga posisyon, no, sa darating na eleksyon, no, na pamaminimal last May. At ang kanilang pamaminimal pakikinig ay talaga pong sa kanilang pakikinig meron pong isa pamaminimal na nakinig at talaga pamaminimal pagkatapos ng kanilang pong narinig ang patutuo
ng ating malagpatid, isa po sa mga prayer warriors po, minamahal, ay talaga po sabi niya, sabi niya gano'n po, minamahal, ay talagang namamangha siya. Sabi niya, grabe ang himala ng ginagawa ng ating Pinoon dito sa ministeryo ito. Palapakan po natin minsan ang ating pinakmamarapan ng Kristo. Lahat magsabing amen. No? At talaga po, naman hindi naman talagang matawaran ang kabutihan, no? At ang mga himala na ginagawa ng ating Pinoon. Amen? At sa araw-araw po, naman ang ating mga buhay, iba't ibang uri na mga himala na ginawa po ng ating Pinoon, naman sa buhay ng bawat mananampalataya. Katulad po, naman natin narinig kanina, sa ating napakalaga na tayo po ay makapakinig ng mga matuto. Dahil sa mga patuto po, naman ito po nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Kalakasan, maminamahal, sa paglilingkod sa ating Pinoon. Amen? Na kapag sumasapit ang mga ganun bagay sa ating buhay, no, alam natin, maminamahal, na meron po tayong Diyos na nag-iisa, na ating maasahan, na makapangyarihan, at dumidinig sa panalangin, at kailanman hindi nagkulang. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. No? Marinig natin, maminamahal, kung paano sila po ay talagang dumanas ng kahirapan, mga pagsubok, no? Pagsubok, maminamahal, halos walang makain sa kanilang pamilya. Pero sila ang kanilang ginawa ay nagpatuloy lamang at natuto sila magtapat, maminamahal, sa kakaunting pagpapala. Ngayon, maminamahal, dalawa na po ang sariling tahanan. Amen? Na ipinagkaloob ng ating pinakamamarapan ng Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. No? Yan dito, maminamahal, ibinigyan tayo ng karunungan ng ating Pinoon. No? Na kung saan, sa maminamahal, sabi ng ating na pag-aralan noong nakaraan na Miyerkules, na kung saan ipinahayag mismo ng ating pinakamamarapan ng Kristo, kung saan kanya pong sinabi sa tao, ay imposible. Pero sa Diyos, maminamahal, walang imposible. Palapakan pa natin minsan ang ating pinakamamarapan ng Kristo. Amen? Yat, maminamahal, sa umagang ito, ating tunghayan at ating pag-aaralan, ating pag-aaralan, maminamahal, ang itinatawag na spiritual wisdom. No? Ang karunungan na nagmumula sa ating Pinoon, ito po ay spiritual. No? Pag sinabing spiritual, maminamahal, ito po ay napapaloob dito ang kalooban, no? At ang utos ng ating Pinoon. Amen? Ang palatuntunan ng ating dakilang Diyos, no? Na siyang ating maminamahal gabay. At ang ating maminamahal, kapag tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na karunungan o spiritual wisdom, na tayo maminamahal natuto maminamahal na sumandig sa katuwiran ng ating pinakamamarapan ng Kristo. Lahat magsabing amen. No? Napakalaga maminamahal bilang mga mananampalataya para sa atin na tayo maminamahal ay matutong ang katuwiran natin maminamahal, hindi katuwiran ng tao. Hindi katuwiran maminamahal ng ating kaalaman. Kahit gano'ng kataas maminamahal ang kaalaman ng tao, wala pang kasing taas ng kaalaman ng ating dakilang Diyos. At imo na pong maminamahal dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55. Dito muna tayo maminamahal. At taas maminamahal, ang 55, ang talata po maminamahal ay puri ng ating maminamahal 8 hanggang 11. Basahin mo na natin maminamahal. Isaiah, from the book of Isaiah chapter 55 verse 8 up to 11. Dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata 55, 8 hanggang 11. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa iyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain ng mga ngain. 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko.
Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap sa kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Iti Isayas Kapitulo 55, versikulo 8 hanggang 11. Tadagiti pampanunot yo sa anyo pampanunot. Ket dagiti daldalan nyo sa anda met adaldalan ko kuna ti Dios. Takas dagiti lang langit nangat-ngato da ngem iti daga. Kas kadagiti daldalan ko nangat-ngato da ngem kadagiti daldalan nyo. Ken dagiti pampanunot ko ngem kadagiti pampanunot yo. Takas ti tudo ken ti niebe bumabada nga agaput iti langit. Ket sa andang agsubli ijay no diket si buganda ti daga. Ken patubuon da ken pagbusil na ken pagtidin na iti bukel kadagiti agmulmula ken tinapay iti mangan. Kastantumet ti saok arumwar iti ngiwat ko isu dinto agsubli kanyak nga awan ti pagmamaayan na no diket tungpalan nanto ti pagayatak ken rumang ayto iti banag a panangipanak kenkwana. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pagkabasa ng salita po ng ating malapit. Muli, pamaminamal sa week English. Isaiah chapter 55, verse 8 up to 11. Ang sabi po rito, pamaminamal, unawain po natin yung sabi ng banal na kasulatan. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and make it breathe forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Palapakan pa natin, minsan ang pangating pinakmamarapan ng Kristo, at ang Diyos ang magpahanap pamaminumal sa ating lahat. Hindi mo sinabi naman ng kasulatan, ang karunungan ng tao pamaminumal. No? Ay, pamaminumal at ang karunungan ng Diyos ay napakalayo. Amen? Ang karunungan ng Diyos sa pamaminumal ay napakataas, katulad ng pamaminumal kasing taas ang langit kumpara sa lupa. Amen? Kaya dito pamaminumal lang natin na tunghayan kung gaano pamaminumal kataas ang karunungan ng Diyos. Kumpara pamaminumal sa kalaman ng ating natutunan pamaminumal dito sa lupa. Amen? Halimbawa lang pamaminumal. No? Halimbawa lang pamaminumal dito lang natin pamaminumal narinig. No? Kapag may mga problema, may mga pagsubok at meron tayong pamaminumal, mga karamdaman. No? Dito tayo pamaminumal, ang solusyon ay pag-aayuno. Amen? No? Pag-aayuno pamaminumal. No? Kahit yung karamdaman pamaminumal, ulcer, na kung saan alam natin sa ating kalaman, no? Na hindi pwedeng malipasan ng gutom. No? Kapag sinumpong pamaminumal yung ulcer na yan, kinakailangan pamaminumal, lagi may nakahandang kakainin pamaminumal. No? Dahil napakahapdi ng naranasan pamaminumal. Amen? Ng isa meron pong peptic ulcer. No? Pero pamaminumal nung sinabi ng ating pamaminumal na rin, ipatutuwa mula sa ating pinabid and honorable pastor, yung may ulcer, pamaminumal mag-ayuno. Amen? At pamaminumal sa karunungan ng tao ay imposible. Hindi, mahirapan, lalo yung may ulcer, hindi nga dapat malipasan ng gutom, may magpasting pa. Walang kain-kain. Pero pamaminumal, sabi ng ating regalo at minimalabang lista, ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay spiritual na karunungan. Amen? Mula sa ating mga Pinoon. Nang sinunod ng ating mga kapatid ng pamaminamahal, naging bang malubha ang kanilang karamdaman? Posible sa tao, pamaminamahal. Pero pagkatapos ng 3 araw ng pag-ayuno, pinagaling pa ng lubos ng ating pinakamamanapan ng Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. No? Pamaminamahal yung ating pagpupuyat. Bawal yung pamaminamahal sa may mga karamdamang anemic. Amen? Amen. No, mga pamaminamahal karamdaman ng bawal magpuyat. No, may sakit ka sa puso. Meron kayo pamaminamahal, anemic ka. Ay talaga pamaminamahal, pag nagpupuyat, lalo ka himatayin.
mamumutla, at lalo magiging normal ang iyong pamumuhay. Pero sa pamamahal, sabi ng ating irigal at minamalabang rin sa pamamahal, sabi doon sa ating kapatid, pamamahal na mayroon pong karamdaman anemic, mag-overnight ka. Ay, mahal pastor, hindi po ako pwede mag-overnight. Sabi ng doktor, bawal sa akin magpuyat. Yun ang sabi ng doktor. Ang pagpupuyat sa gawain ng Malapinon, ito ay kalooban ng ating Malapinon. At kapag kalooban ng Diyos, hindi makapapahamak, kundi lalo makapagbuti sa atin. Nung nag-overnight, maminimahal, yung anemic, at kasama na rin maminimahal yung may insomnia, hindi makatulog. Hindi ka makatulog mag-overnight pa. Amen? Pero pagkatapos maminimahal sila sumunod sa kalaban ng ating Malapinon, pinagaling, lubusan ng ating pinakamamalapan ng Kristo. Yung anemic, hindi na namutla. Amen? Amen? Naging malusog na, pinagaling na ng Malapinon. Amen? Yung may insomnia pamaminimal, katatapos pala ng gawain, hikap ng hikap, antok na antok pamaminimal. Amen? Talaga pamaminimal, alala ko tuloy, patuto, meron tayong kapatid na pamaminimal sa pamagitan ng ating TV program, kaya nasumpungan niyang ating TV program pamaminimal ang madaling araw, dahil pamaminimal siya hindi makatulog. Sa dako ng tayog yun. No? Sabi, ayon sa kanya pamaminimal, kanya pinapanood ang ating gawain sa telebisyon. At nung masumpungan niya ang ating gawain pamaminimal sa dako ng sa dako pamaminimal ng natibidad, doon siya pamaminimal ay tumanggap at nagpabautismo. Pagkatapos ng pamaminimal ay nakakatulog na siyang mahimbing. Amen? Sabi niya, sa himbing ng kanyang pagtulog, hindi na siya nakakapanood ng TV program. Amen? Hindi katulad doon, hindi siya makatulog, nakakapanood siya pamaminimal. Amen? Sabihin, patunay lang pamaminimal na mayroong pamaminimal kagalingan pag sinunod ang kalooban ng ating pinakamamalapan ng Kristo. Palapakan po natin, minsala po ng ating Malapinon, lahat magsabing, praise the Lord. No? Bari ng ating Malapinon, pamaminimal, no? At marami pang iba. Sabi nga, pamaminimal, ang ating irigal at minamalabang rin sa umakyat po sa bundok ng Talipaw. Talipaw Sulu. Hindi gumamit ng sandata. Hindi gumamit pamaminimal ng bagay na makamamatay. No? Ang gamit nila pamaminimal, gitara, at ang banal na kasulat at pamaminimal, nagpupuri sa ating Malapinon, at gamit ang makapangyarihan, mga salita ng ating pinakamamalapan ng Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. May nagawa pa pamaminimal ang sandata ng mga abosep, wala pamaminimal. Amen? Hindi nga pumuputok Pag nakaumang sa kanilang pamaminimal, doon nila nakita na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay makapangyarihan. Amen? Makapangyarihan pamaminimal. Nag-iingat, nagliligtas. Lahat magsabi, praise the Lord. No? Na kahit pamaminimal, yung mga sipad na si Jesus, kung sana pamaminimal, isang pamaminimal na sumasagi sa aking isip at isa nasama ko rin sa panalangin, sana maalala nila pamaminimal ang mga ginawa ng ating Malapinon nung sila inaroon, na wala ng pag-asa. Pero tumating ang tao ng ating Malapinon. Amen. Ang propeta ng ating Malapinon sa lugar ng Abosep Camp. Nung marinig nila ang salita ng ating Malapinon at nung sila'y sumampalataya pamaminimal, katapos pamaminimal ay sila po ay napalaya, 1, 2, 3, 5, hanggang lahat sila pamaminimal na nakawi. Amen? Amen? Meron lang sana pamaminimal reunion na sila ay mismong nakaranas na sila ay mapalaya doon sa lugar niyan. Na kung sa pamaminimal ay hindi pa natin mapagsinungalingan, magmula pamaminimal magkaroon ng hostage taking doon pamaminimal, ay walang hostage taking pamaminimal na wala pong namatay. Walang napugutan. Amen? Ito lang ng karang pamaminimal, yung Norwegian, Norwegian citizen pamaminimal, isa sa mga bihag. Halos 1 taong pamaminimal na bihag. Yung mga kasama niya pamaminimal, pinugutan yung 2 Canadian. Amen? Amen? So, pamaminimal sila nakauwi ng malahati. Pero pamaminimal nakaranas sila na makasama nila napugutan. Pero doon pamaminimal sa paano ng inutusan ng ating pinakamamarapan sa ating kagalagalat, minimalibang rin sa makakyat po doon pamaminimal. Ni isa
Amen? Ni isa sa kanila pamaminamahal, wala po napugutan. Lahat sila yung mawuluhating nakabalik sa kanya-kanya mga bansa pamaminamahal. Amen? Buhay na buhay pamaminamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. No? Kaya pamaminamahal dito, yung karunungan ng tao ay kumpara pamaminamahal sa karunungan ng Diyos ay napakalaya pamaminamahal. No? Ang karunungan ng tao pamaminamahal, kaya gusto niyang papatunayan kung paano nilikha ang lahat ng bagay sa mundo. Amen? Gusto nila mapatunayan. Hindi sila maniwala na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang lahat ng bagay na likha. Amen? Amen? Kaya ang mga taong nagsasaliksik, no, ng mga katotohanan ng pamaminamahal patungkol sa mga paglikha ay kanilang inilalayo ang kanilang sarili sa katotohanan. Amen? Hindi sila niniwala pamaminamahal ng Diyos ng likha ng langit at lupa. Hindi sila niniwala pamaminamahal ng Diyos na siyang naglikha ng lahat ng bagay pamaminamahal sa ibaba ng lupa. Amen? Maging ang mga bituin sa kalawakan pamaminamahal. Hindi sila maniwala. No? Dahil hindi mapatunayan pamaminamahal sa pamagitan ng scientifico. Pero pamaminamahal sa atin na mga mananampalataya. Kung paano pamaminamahal si Moses na siyang inutusan ng ating manap, iniisulat ang mga bagay nito kung paano nilikha ng ating manap inilat ng bagay. Siya mismo hindi niya nakita yun. Pero pamaminamahal sa pamagitan ng ating manap inon, kanya pamaminamahal isinulat. Ang mga bagay na naganap pamaminamahal nung nilikha ng ating manap inilat ng bagay. Amen? Amen? No? Kaya dati ang pamaminamahal naranasan kung paano pamaminamahal lahat ng bagay nilikha sa pamagitan ng salita. Makapangyarihan salita po ng ating manap inom. Palapakan po natin minsan ang ating manap inom. Kaya pamaminamahal, imposible talaga sa tao. Pero sa Diyos, wala pong imposible. Sabi nga pamaminamahal, pilosopo ano bang naunang nilikha? Ang itlog o yung manok? Kung babasayan natin pamaminamahal, sabi ng scientifico, siyempre mauna yung itlog bagong naging manok. Amen? Sabi naman ng isa, hindi, manok muna bago mag-itlog. Pero kung titignan natin pamaminamahal ang salita ng Diyos, doon natin makikita pamaminamahal ang katotohanan. Amen? Anong nauna? Sabi ng ating manap inon, nung kanyang nilikha pamaminamahal ang mga hayop, yung mga pamamin gumagapang sa lupa, yung lumalangin sa tubig, at yung pamaminamahal lumilipad pamaminamahal. Amen? Wala siyang sinabi pamaminamahal na kanyang nilikha muna ang itlog. Amen? Ibig sabihin, nauna yung manok kaysa itlog. Palapakan po natin minsan na pang ating manap inon. Doon natin mapatunayan pamaminamahal lahat ng bagay ay may simula yung pamaminamahal. Amen? At hindi sa pamagitan ng katwiran ng Diyos o katwiran ng tao, kundi sa katwiran ng ating pinakamamalapan ng Diyos. Palapakan po natin minsan na pang ating manap pamaminamahal. At po rin ang ating manap inon, sabi nga pamaminamahal, ang salita ng Diyos ay hindi pamaminamahal lumalabas na wala pong bunga. Kundi lahat pamaminamahal ang sinabi ng ating manap inon, hindi babalik sa kanya pamaminamahal ang bunga, kundi ito po'y nagbubunga. Amen? Amen? At kapag tayo sumampalataya sa salita po ng ating manap inon, lagi ito may bunga. No, naalala ko pamaminamahal yung patutunan natin mga kapatiran. Siya pamaminamahal ay baguhan lang sa ating manap inon. At nung siya pamaminamahal ay hindi niya akalain na siya po ay kanyang nasira ng isa pong ministro, no? Sa ibang iglesia. Sabi ng ministro, sige, gusto mo palang mag-share, sige. Marami kong Biblia dito, mamili ka kung anong gusto mong Biblia gamitin natin. Dahil siya pamaminamahal, yung kanya pong kausap pala, hindi niya akalain isang ministro. At alam niya pamaminamahal ang Biblia mula umpisa hanggang huli. Pag-aralan nila pamaminamahal. Yung ating kapatid, no? Sabi niya sa katunayan, ako'y baguhan lang dito sa Jesus Miracle Crusade. Kaunti lang ang aking kaalaman sa salita ng Diyos. Pero ang aking masasabi sa kakaunti na kaalaman na ito, nung ako'y natutong sumunod, siya naman naging daan
yung aking karamdaman na wala ng kagilan, pinagaling ng ating mahal na Pinoon. Aking mga bisyo na walang pagbabago, binago ng ating mahal na Pinoon. Ang aking buhay na walang kapayapaan, walang kagalakan, dito nagkaroon ng kapayapaan. Ang aking tahanan na walang katahimikan, nagkaroon ng katuwaan at nagkaroon ng kapayapaan dahil sa ating pinakamamalapan ng Kristo. Sa kakaunting kalaman ng salita ng ating mahal na Pinoon, natuto siyang sumunod. Amen? Yung pala naman sikreto. Hindi ang kaalaman ng lahat ng bagay, kundi ang pagsunod. Sa oras na iyong malaman ang salita ng ating mahal na Pinoon, nandun ang iyong pagsunod sa kalaman ng ating mahal na Pinoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Ha? Alam mo nga ang banal ng kasulatan, pero hindi mo naman nasusunod. Walang kwenta ang kaalaman. Ang kinakailangan mami naman ng tao, sumunod. Amen? At mami naman habang tayo po'y lumalawak sa kalaman ng salita po ng ating mahal na Pinoon, at natuto tayong sumunod, mami naman, nagaganap po mami naman ang pangako at ang bunga ng salita po ng ating mahal na Pinoon sa ating buhay. Palapakan po natin. Minsan na po ang ating mahal na Pinoon. Lahat magsabi, praise the Lord. No? At lahat ang maminamahal ng bagay na sinita po ng ating mahal na Pinoon, lagi meron pong maminamahal bunga yan. Amen? Lagi maminamahal bunga. No? Sa ating mga patutuo, nakita at patunayan natin. Nung tayo natutong sumunod at tayo sumampalatay sa salita po ng ating mahal na Pinoon. Amen? Dahil kung tayo maminamahal ng alilangan, wala pong mangyari. Amen? Hindi po kikilos ang mahal na Pinoon sa atin. Pero nakita ng ating mahal na Pinoon, tayo po'y sumampalataya. Naniwala sa salita po ng ating mahal na Pinoon. Kung kaya't naganap mahal ang nais ng ating mahal na Pinoon sa ating buhay, palapakan po natin minsan na po ng ating mahal na Pinoon. Amen? So, naalala niyo pong ating mga kapatid, naman katulad natin Milad Bati Bonifacio, Pastias. Amen? Amen. Ano yung una niya natutunan? Magpuri sa mahal na Pinoon. Pumalakpak sa ating mahal na Pinoon. Hindi pa nga siya marunong umawit sa mahal na Pinoon. Amen? Pumalakpak pa lang siya. Ang kanyang karamdaman, bulag at siya po ay lumpo. Pero natutong pumalakpak galing sa puso mahal para sa ating mahal na Pinoon, bigla siya mahal nakakita. Hindi naman maliwanag ang kanyang paningin. Pinaghimalan agad sa ng ating mahal na Pinoon. Isang bagay pa lang ang kanyang natutunan gawin. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ibig sabihin, mahal dito natin mapatunayan ng bawat salita po ng ating mahal na Pinoon ay makapangyarihan. Palapakan po natin minsan po ng ating mahal na Pinoon. No? Ano yung pangalawa ng kanya natutunan? No? Magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Pinoon. Doon siya po inabautismuhan. No? Siya binuhat-buhat mahal patungo doon sa Bell Church para bautismuhan doon sa mahal sa Manita Batis. Siya binautismuhan. Pag-ahon mahal, lumakat mag-isa, pinagaling na ulit ng ating pinakamamalapan ng Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh? Pero mahal, yun pa lang ang kanyang natutunan at napakinggan. At nung isinagawa niya ang kalooban ng Diyos, kumplitong kagalingan ang ipinagkaloob ng ating mahal na Pinoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh? Mahal, hindi ka tulad mahal ng ibang pananampalataya. Kailangan, bago ka mabautismuhan, kinakailangan sa isang taon, ikay madoktrinahan mo na ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kahit ilang taon ka doon, wala ka maranasan na himala. Amen? Amen. Kahit yung ating kapatid, naman, sabi niya, nung kanyang pinatutuo ang kanyang karanasan at naging bunga ng kanyang kaunting kaalaman ng salita ng Diyos, no? Yung naman kausap niya na maraming alam niya ang salita ng Diyos, wala na siya masabi. Amen? Bakit? Sa kabila ng alam niya ang salita ng Diyos, walang naging bunga ng kanyang buhay. Ganon pa rin, alipin pa rin ng kasalanan. Alipin pa rin ng mga bisyo. Walang kapayapaan. Walang katahimikan sa tahanan. Amen? Amen? Ang alam ay katwiran ng tao. Hindi katwiran ng Diyos. Pero salamat sa ating mahal, habang tayo po'y lumalago sa kalaman ng salita po ng ating mahal na Pinoon at natuto tayong magpasakop sa kalooban ng ating mahal na Pinoon, patuloy tayong pinagpapala, mahal ng ating pinakamamarapan ng Kristo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. No? Sabi nga, mahal,
habang tayo ay lumalawak ang ating kalaman sa salita para ng ating malapinon, lalo naman lumalalim ang ating kalaman sa ating malapinon at ang ating pag-ibig sa ating pinakamamalapan ng Kristo. Palapakan po natin minsan ang ating malapinon. Buksan po natin pumaminaman ang ating kasunod na talata. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Ihati na lang natin pumaminaman at para meron tayong maabot kahit kalahati ng ating pag-uusapan. Sa Ilocano naman pumaminaman, Jeremiah chapter 8 verse 7 up to 9. Dito sa aklat na unang kronika, ang kabanatay 28, tang talatay 9, At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso, at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumbangan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, ay kanyang itatakwil ka magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Hindi pa mahal, sabi pa natin sa English. Sabi ng 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Ang sabi rito pa mahal, And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and a willing mind. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. Imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Yan yung pamaminamahal. Kung ating pamaminamahal, sabi nga ating paglingkuran, hindi lang kay Solomon ibinilin ang bagay nito. Amen? Kundi sa bawat mananampalataya ng ating manapinon. Yan yung pamaminamahal si Solomon. Para siya pamaminamahal ang naging dakila sa kanyang kapanunganan. Bakit? Nung ipinasa na sa kanya pamaminamahal ang responsibilidad upang pamaminamahal maghari sa buong Israel pagkatapos ang kanyang ama na si Haring David. No? Si Haring David pamaminamahal, no? Siya pamaminamahal ay tumanda na lang. No? Siya po'y ginamit ang ating malapin ng gusto hanggang sa kanyang katandaan. At nung mahina na siya pamaminamahal, kanya pong ipinasa ang kanyang katungkulan kay Solomon. At si Solomon ay bata pa lang pumaminamahal. No? At ano pumaminamahal ang ginawa ni Solomon? Siya ay nagpalagay ng isang altar pumaminamahal doon sa sa may isang mataas na lugar. At siya pumaminamahal ay nagsumamo sa ating malapinon. Amen? Ano bang hiniling pumaminamahal ni Solomon na nakapagpalugod sa ating malapinon? No? Humiling ba siya ng kapangyarihan? Humiling ba siya pamaminamahal ng kayamanan? Humiling ba siya pamaminamahal na makilala, maging tanyag sa buong mundo? Ano bang hiniling pamaminamahal? Ito mga bagay nito ay pangkaraniwan hinihiling ng tao pamaminamahal. Amen? Yumaman, maging tanyag, magkaroon ng kapangyarihan. Amen? Pero hindi yung pamaminamahal ang hiniling ni Solomon. Ano ang hiniling ni Solomon? Sa kanyang paghintay sa ating manapinon, nakatulog siya pamaminamahal doon sa kanyang altar na ginawa niya para sa ating manapinon. At sa panaginip niya, nag-usap ang malapinon. Sabi niya, ano bang sadya mo? Ano bang nais mong hiling sa akin, Solomon? Sabi niya, mahal na Panginoon, ang aking tanging kahilingan ay bigyan niyo ako ng karunungan upang aking pamunuhan ang iyong bayan na napakalaki. No? Dahil ako'y isang bata pa lang at walang kakayanan. Sabi niya, no? Ang kanyang hiniling ay karunungan. Amen? Amen? Hindi pangkaraniwan, pumaminamahal ang hiniling ng tao na siya ay magkaroon ng karunungan. Amen? Pero hiniling pamaminamahal ng Solomon. Dahil alam niya pamaminamahal ang bayan ng Israel ay napakalawak. Amen? At siya pamaminamahal sa kanyang murang edad, pamaminamahal ay marami pang dapat niyang malaman patungkol sa ating malapinon. At pag
pamumuno ng kanyang bayan. Lahat magsabi, praise the Lord. Anong pamaminamal ang nangyari? No? Sabi ng ating mahal na Pinoon, ang mahal na Pinoon pamaminamal nalugod sa kanyang hiniling. Dahil hiniling niya hindi katulad ng karaniwang hiniling ng tao. Sabi ng mahal na Pinoon, at dahil hindi mo hiniling ang kapangyarihan at ang kayamanan, at hiniling mo ang karunungan upang pamunuhan mo ang aking bayan ng tama. Amen? Dahil doon, no, ibibigay ko sa iyong kahilingan. Ika'y magkakaroon ng karunungan at ikaw ang pinakamatalinong tao sa buong mundo magmula ng nilikha pa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. At walang maging katulad ng iyong karunungan. At hindi lang yun. No? Dahil nalugod ang Diyos sa kanyang hiniling pamaminamahal na mabuti, kanya rin ibinigay ang kayamanan at ang kapangyarihan. Sabi ng ating mahal na Pinoon, ika'y maging pinakamayaman na tao sa buong mundo. Amen? Amen? Ika'y magiging tanyag sa lahat ng lugar. At nangyari nga yan pamaminamahal. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Palapakan po natin minsan na po ang ating pamaminamahal. No? Dahil ang tunay na kayamanan ng pamaminamahal, yung natutong sumunod sa kalaman ng ating mahal na Pinoon. Hindi lang sa kalaman, kundi natutong gumanap. Amen? At sumunod sa kalaman ng ating mahal na Pinoon. Kaya pamaminamahal po rin ng ating mahal na Pinoon. Yan pamaminamahal yung hinabilin kay Solomon. Na kanya paglingkuran ang Diyos ng kanyang ama. No? Na meron sakdal na puso at meron pong kusang pag-iisip. Amen? Sakdal na puso, pamaminamahal, dahil kapag sakdal ang iyong puso, wala kang pangamba na gawin ang kalooban ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. No? At kung meron kang kusang loob, pamaminamahal, kusang pag-iisip. No? Kusang pag-iisip, pamaminamahal. No? Ang pagmaminimal, ang paglilikod mo sa ating pamaminimal ay hindi na ganun, hindi na ganun kahirap gawin. Amen? Hindi mo na sasabihin, sige, sisikapin ko. Dahil kapag meron kang kusang pag-iisip, lagi kang handa na sumunod, na pamaminamahal sa buong kalooban ng ating pinakamamanapan ng Kristo. Palapakan po natin, minsan na po ating malang pinaminamahal. Hindi mo sasabihin, susubukan ko. Amen? Dahil ang kaalaman pamaminamahal sa salita po ng ating manapin, laging pipilitin ko alang-alang sa pangalan ng ating pinakamamanapan ng Kristo. Amen? Ipinakita ng ating kagalagal at pinamahal evangelista ang halimbawa nito. No? Sa kabila pamaminamahal, hindi po mahirap na gawin ang utos ng ating manapin. Umakyat ka sa lugar na kung saan ang mga tao din mababangis at mapanganib ang pumasok sa lugar na yan. Ano mga pahayag ng mga tao, pagpasok ng ating ginagalat, minamahal evangelista daw, pamaminamahal, hindi na siya makakalabas ng buhay. Kahit ang mga abusaya, pamaminamahal, ganun din ang kanila pong mga pag-unawa. No? Sabi ng abusaya doon sa mga prayer warriors, hindi niyo ba alam, itong lugar na ito ay impyerno sa inyo? At sa inyong pagpasok, hindi kayo makakalabas ng buhay dito. Sana hindi na kayo umakyat dito. Amen? Pero anong pinanghawakan ng ating kagalagal at minamahal evangelista? Walang iba kundi ang salita po ng ating manapinoon. Ang utos ng ating dakilang Diyos na mayroong kasamang pagtitiwala pamaminamahal sa ating manapinoon. Na lahat ng bagay pamaminamahal, ang ating manapinoon ang siyang tagapagligtas. Siya pamaminamahal ang bahala, pamaminamahal. At ang kapangyarihan ng ating manapinoon ay alam po natin. Amen? Sa atin, kapag tayo pamaminamahal ay sumandig sa salita po ng ating manapinoon. Palapakan po natin, minsan na po ng ating manapinoon. No? Tututahing sumandig sa salita po ng ating manapinoon. Lahat ng bagay na po naging posible. Amen? Naalala niyo yung patuto natin, kapatid, pamaminamahal, matagal na po ito. Karoon ng sunog doon sa dako ng Maligaya. Ewan ko kung narinig niyo po yung pamaminamahal. Sa dako ng Nabaliches. Yung lugar na yung pamaminamahal ay puro squatters. At alam natin pamaminamahal kapag squatter, yung kanila pamaminamahal mga
gamit sa kanilang pagtayo ng tahanan ay highly combustible. Kumbaga, no? Plywood, kahoy, papag, karton. Katulad yung tahanan ng ating kapatid, mga minamahal. Siya ay naroon, isa sa mga naninirahan sa lugar niya. Ang kanyang dingding, mga minamahal, ang kanyang dingding, ang kanyang double walling, gawa sa karton. Ang kanyang kurtina ay gawa sa cellophane, plastic. Ganun lang kasimple ang kanyang buhay, pero ang kanyang katuwaan ay lagi sa paglilingkod niya sa ating pinakmamarapan ng Kristo. Amen? Hindi maminamahal sa magarang buhay, siya po yung nagkaroon ng katuwaan. Doon pa lang sa simpleng buhay, natuto siyang maging masaya na naglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Katulad ni Solomon, hindi niya hiniling ang masaganang buhay. Amen? Pero ang masaganang buhay, pinangako ng mahal na Pinoon sa atin. Amen? Habang maminamal tayo naglilingkod sa ating mahal na Pinoon, habang ginagawa atin ng mahal na Pinoon, kalabaran ng ating nagilang Diyos, lalo tayong pinasasagana ng ating mahal na Pinoon. Amen? At samantalang pamaminamal nating kapatid, pamaminamal na malaman niya, nagkaroon po ng sunog. At ang apoy ay mabilis na kumakalat patungo sa direksyon ng kanyang tahanan. Yung hangin kasi pamaminamal, na siyang tumutulak doon sa apoy patungo sa direksyon ng kanyang tahanan. Ang mga kapitbahay niya dali-daling inililabas ang laman ng kanilang mga tahanan at sila naglilikas. Ang kanyang mga kapitbahay, sinasabihan na siya, umalis ka na dyan, yung apoy, lalamon sa ating mga tahanan. Kunin mo na, makukuha mo at maliligtas mo sa iyong tahanan. Sabi niya, imbis sa maminamal siya po'y kumuha ng kanyang mga gamit, naalala niya yung sabi ng mga pastor, kapag ikay nasa panganib, magpuri ka sa ating pinakamamarapan ng Kristo at ililigtas ka ng ating pinakamamarapan ng Sus. Kaya imbis sa maminamal siya nataranta at kunin kanyang mga gamit na maliligtas, wala siyang ginawa kundi magpuri. Magpuri, malapinoon. Nagpuri siya sa ating malapin, maminamahal. Yung mga tao, maminamahal, pinipilit siyang ilabas, ayaw niya. Sabi niya, dito lang ako magpupuri. Alam ko, hindi ako pabayaan ng ating pinakmamarapan ng Sus. Dumating ang mga bombero, nakita maminamahal, nandun pa siya sa kanyang tahanan. Kinumbinsi siya, maminamahal, umalis doon sa kanyang tahanan dahil talagang lalamunin ng malaking apoy ang kanyang tahanan at napakabilis lamunin ng kanyang tahanan dahil mabilis, very highly inflammable ang kanyang tahanan. At hindi siya mapilit maminamal umalis. Sabi ng mga kapitbahay niya, bayaan mo yan. Dahil doon dumadalo yan. Dumadalo daw sa atin. Talagang, iba yung kanyang pag-iisip. Akala nila, maminamal na, wala na tayo sa tamang pag-iisip dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Ganun ang kanilang pananaw sa ating kapatid, maminamahal. Sabi niya, huwag niyong pilitin yan. Talagang ganyan yan. Iba yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Maminamahal, dumaan yung malaki na apoy. Nilamon ang lahat ng mga tahanan. Dumating yung apoy, maminamahal, habang nagpupuri natin mga kapatid, dumidila yung apoy, maminamahal, sa kanyang mga sa kanyang pintuan, sa kanyang maminamahal, bintana. Yung kanyang pamaminamahal cellophane, yung plastic na kanyang kortina, nagwagay-wagay pamaminamahal. Habang siya nagpupuri, nilalaman na ng apoy ang kanyang mga kapitbahay. Ang himala, pamaminamahal, nung huminto at nalaman na pamaminamahal ng apoy, lahat ng kanyang mga tahanan at nadaanan pamaminamahal, ang nanatiling nakatayo, yung tahanan ng ating kapatid pamaminamahal. Palapakan po natin, minsan po ating malapilat, magsabi, praise the Lord! Na mga tao, maminamahal, bakit? Bakit maminamahal? Dahil yung kanyang tahanan, ni maminamahal yung kanyang kortina na plastic, hindi man lang natunaw, hindi man lang kulubot, maminamahal. Yung kanyang digdi na gawa sa karton, hindi man lang nasunog, maminamahal. Iningatan ng ating pinakamamarapan ng Kristo, hindi lang ang buhay ng ating kapatid, pati ang kanyang pong simpleng tahanan, iningatan ng ating Pinoon. Palapakan po natin, minsan na pang ating malapilat, magsabi, praise the Lord! Dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, na tunay na nag-iingat at nagliligtas sa atin.
Palapakan po natin muli ang ating pinakmamanapan ng Diyos. Yun ang karunungan na pinagkaloob ng ating manapinon sa atin. Amen? Amen? Mami naman, imposible sa tao. Pero sa Diyos, walang imposible. Palapakan po natin minsan po ang ating mami naman. Jeremiah chapter 8, verse 7 to 9. Pasahin po natin kapatid sa Ilocano. Tapos sa Tagalog naman, 1 Peter chapter 2, verse 9. Iti Jeremias kapitulo 8, versikulo 9. 8 hanggang 9. 7 to 9. 7. Chapter 8, verse 7 to 9. Amen. Praise the Lord. Iti Jeremias kapitulo 8, versikulo 7 hanggang 9. When ti kanaway kadagiti lang langit amuna dagiti nakidngan panawon na. Ket ti pagaw ken ti salapingaw ken ti tipor anurutan da ti panawon ti yaida. Ngem ti ilik saan nang ammo ti linteg ni ti Dios. Kasano ti panagkunayo masirib kami ket ti linteg ti Dios adda kara kami. Ngem adtoy ti naulbod a ploma dagiti iskriba nagaramid si uulbod. Dagiti masirib a lalaki maiba bainda maupay da ken mabalud da. Adtoy naggaliktadan da ti sao ti Dios ket anya akita ti sirib ti adda kadakpada. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating minamahal. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Yan yung pamaminamahal, ha? Yung mga nilikha ng ating malapin namang ibon. Ayan, pamaminamahal, no? Kita niyo po yung narinig yung pamaminamahal ng kanila pong pagsipol. Akala lang natin pamaminamahal, ordinary lang pagsipol. Pero yan pamaminamahal sa kanila ipamamaraan upang magpuri at umawit sa ating pinakamamanap anong sabi na pala ng kasulatan. Amen? Yung mga punong kahoy, pag nagwagay-way ang kanilang mga sanga, hindi na natin alam pamaminamahal para sa atin, karaniwan lang yan. Pero pamaminamahal sa Biblia, ito'y pamamaraan ng mga nilikha ng ating manapinon upang magbigay papuri sa ating pinakamamanap ng Kristo. Amen? At katulad pamaminamahal ang ating nabasa, sabi rito pamaminamahal, Jeremiah chapter 8, verse 7 to 9, Ye the stork in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. How do ye say, we are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly in vain made he it. The pen of the scribes is in vain. The wise men are ashamed. They are dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord. And what wisdom is in them. Pag tinanggihan natin pamaminamahal ang karunungan na nagmumula sa ating malapinon, hindi tunay na karunungan yan. Ano sabi naman ng kasulatan? Ang karunungan, ang katalinuhan ng tao pamaminamahal dito sa mundong ito, basahan lamang sa harapan ng Diyos. Hindi pala tunay na marunong. Amen? Pero ang taong pamaminamahal sumasandig sa kalaman na nagmumula sa ating malapinon at gumaganap ng salita ng Diyos, ay tunay na matalino sa harapan ng ating malapino. Palapakan pa natin minsan ng ating malapino. Ang ibon. Hindi pa maminimal ang ibon. Nakita niyo yung maminimal, yung mga tinatawag na migrant birds. No? Pag alam nila maminimal ang kanila pong lugar ay darating na yung taglamig at wala na sila makakain, lilipat na sila maminimal sa ibang lugar na kung saan doon sila yung makapagpatuloy, makapagparami at makakain. Amen? Ganun din, magiging pamaminimal ang mga pagong. Amen? Meron talagang season na sila pumunta sa isang lugar para mangitlog pamaminimal. Meron silang panahon na sila pumunta sa isang lugar para kumain pamaminimal. Amen? Alam nila ang kapanahunan. Hindi sila sumusunod sa kalendaryo. Wala silang mga relo pamaminimal. Amen? Pero alam nila yung kapanahunan kung kailan nila ganapin ang mga bagay na yan. Palapakan po natin minsan na pangating manapino. Sabi nga, pamaminimal sa kapatiran natin, nung bago nga lumindol dito sa lugar nito, pamaminimal, napansin nila. Hindi pa nga lumilindol, pero napansin nila pamaminimal. Yung mga ibon, biglang naglipa na.
Umalis po maminamahal. Parang nagsabay-sabay umalis po maminamahal. Amen? Yung mga aso hindi mapakali. Amen? Bago lumindol yun. Paano nilalaman yun, maminamahal? Ibig sabihin, meron silang kanya-kanya maminamahal kaalaman sa bagay na yun. Amen? Amen? Oh? Pero sa atin, sabi nga, kapag tayo po'y sumandig sa karunungan nagmamana sa ating malapinon, yun yung pamaminamahal. Kapag tayo sumandig sa karunungan po ng ating malapinon, ano mo mapapala po natin? May makapatay ng tayong pamaminamahal sa kanilang patutuo. Oh? Sila'y sasakay na pamaminamahal doon sa bus. Pasakay na sila sa bus pamaminamahal. Biglang may umudyok sa kanya, ang spirito ng malapinon umudyok sa kanya na huwag tumuloy. Anak, huwag ka tumuloy. Naalala niyo yung kapatid natin pamaminamahal? Kahit sa ating kapatid na medyo may konting, masabi natin, foolishness. No? May konting kapilyuhan pamaminamahal. No? Naalala niyo pamaminamahal dun sa Ultra ba yun? How many years ago? Yung meron isang malaking Wawawi ata yun. Naalala niyo pa ba yun? Yun lang natatandaan ko, Wawawi. Gaganapin doon sa Ultra. At napakarami natin mga kababayan, lalo mga mahihirap, ay madaling araw pa lang ay pumipila na. No? Dahil ang kalaman nila, basta makapasok nila doon sa lugar niyan, siguro uuwi sila na meron silang dala-dala na pagpapala. At yung isang kapatid natin pamaminamahal, isa sa mga indigent, no? may edad na pamaminamahal. Pumila na rin kahit gano'n na po ang kanyang edad. Talagang nakipagsiksikan din. At nung nakapasok na doon pamaminamahal yung pila doon sa loob ng Ultra, bigla siya nakarinig ng isang tinig. Ano sabi ng pamaminamahal ng tinig yan? Anak, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Anak, umalis ka dyan. Ilan ulit pamaminamahal kanyang narinig. Kaya ang ginawa niya pamaminamahal, hindi siya makasiksik. Ang ginawa ng mga tao, binuhat siya. Pinasapasa pamaminamahal. Sa taas pamaminamahal, pinasapasa pamaminamahal yung katawan ng ating kapatid pamaminamahal. Hanggang siya po'y nailagay pamaminamahal sa labas. Hindi niya alam pamaminamahal ang ibig sabihin, pero ginawa niya pamaminamahal ang kanyang narinig na tinig. Pagkaraan ng ilan minuto, pamaminamahal, nagkaroon ng matinding stampede. At kung hindi siya sumunod doon sa tinig ng ating malapinon, maaari isa na rin siya pamaminamahal sa nasawi. Pero ang Diyos, kahit gano'n ang kalalagayan niya, tinuring na tayong anak ng ating dakalang Diyos. Iningatan ng ating malapinon, ating kapatid pamaminamahal at magsabi, praise the Lord! Palapakan po natin ang ating malapinon, pamaminamahal. Grabe, pamaminamahal. Kahit medyo may kakulitan, pamaminamahal. Amen. Pero nakita ng ating pamaminamahal, no? Sa kabila ng kanyang kalalagayan, nandun pa rin ang pagliligtas ng ating pinakamamana ng Sus. Maraming mga kapatid natin nakaranas ng ganyan. Amen. Amen. Meron nga pamaminamahal, meron pong isang programa sa Amerika, pamaminamahal, meron isang programa na tinatawag, no? If only, sabi niya, pamaminamahal, if only I delayed my time. Kung sana kahit isang minuto lang na hindi ako tumuloy, sana nailigtas kong aking sarili sa kapamakan. Dahil ang tao walang alam pamaminamahal sa magaganap sa kanya mamaya. Ilan minuto mo lang ngayon? Ilan oras mo lang ngayon? Ilan araw mo lang ngayon? Wala tayong alam pamaminamahal. Amen? Hindi tayo katulad ng Diyos. Alam niya pamaminamahal ang ating simulain. Alam niya ang ating wakas. Tayo ang alam lang natin ngayon, kasalukuyan. Amen? Lahat magsabi praise the Lord. Kaya sabi pamaminamahal, yung titulo na yun, hindi ko masyado alam yung eksakto. Pero ibig sabihin niya, pamaminamahal, kung sana medyo
naalintana lang ang aking paglalakbay patungo sa lugar na yan. Sana naiwasan kong mapahamak ako. No? Dahil hindi niya alam, pamaminamal, mapapahamak siya. Kahit sino naman pamaminamal sa atin. Katulad ng ating mahal kapatid, Brother Bong Garcia, pamaminamal. Nung masunod pamaminamal kanya, minimiti na trabaho pamaminamal doon sa Twin Towers sa New York. Tuwang-tuwa siya pamaminamal. Nung kanya pamaminamal tanggap yung mensahe na kinakailangan bumalik siya sa kanya pinanggalingan ng opisina, doon na niya hindi maintindihan pamaminamal. No? Nagmumurmur na siya. Nagrereklamo na siya. Pabiro naman. Nandito na ako. Aalis pa ako. Pero pamaminamal, pagkalipas ng ilan sandali, malapit na siyang makarating sa airport. Marinig niya sa balita, yung kanyang pinanggalingan pamaminamal Twin Towers, 210 floors. 2 building yun. Napakatas. Ako hindi pa ako nakaakyat pamaminamal ganun kataas pamaminamal building. 210 stories. 2 yun. Oh, binagsak pamaminamal. No? Dahil sa terorismo. Ilan na namatay instantly? Hindi lang yung mga nasa loob ng building, pati yung mga pamaminamal, mga firefighters, mga police, yung mga paramedic pamaminamal na umakyat para iligtas yung mga nasa loob ng building, pilit nilang pamaminamal nire-rescue. Pati sila napahamak. Higit 3,000 pamaminamal ang namatay. Amen? Amen. Pero itang ating kapatid, bukod tangi. Amen? Bukod tangi, iniligtas ng ating pinakamamanapan ng Kristo sa kapamakan. Lahat magsabi, praise the Lord! Kung alam niya ang mangyari yun, hindi siya magre-reklamo. Amen. Pero sadyang pamaminamal, ganun lang ang ating kaalaman. Pero ang ating pamaminamal, sabi nga ng ating malapinong, trust in the Lord with all thine heart. Matuto tayo magtiwala, tumiwala sa ating malapit ng buong puso dahil siya ang alam ng ating bukas. Alam niya ang ating wakas. At gusto ng ating malapit sa pamagitan ng ating pagsunod at pagpapasakop sa kalaban ng ating malapit, gusto ng ating malapit magkaroon tayo ng mabuting kawakasan at marating natin ang pangako ng ating malapit doon sa buhay na walang gan, na walang katapusan, maminamahal sa piling ng ating malapit. Palapakan po natin, minsan na po ang ating malapit maminamahal. 1 Peter chapter 2 verse 9. Anong tawag sa ating mga minimal na mga mananampalataya na manapino? Dito sa aklat ng unang Pedro, kabanatay 2, ang talatay 9. Datapwat kayo isang laing hirang, isang makaharing pagkasordote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Yan yung pamaminamahal. Sabi rito sa wikang English, 1 Peter chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Ang tawag sa ating pamaminamahal, hindi basta lang hindi lang tayo pamaminamahal tinawag na mga ligtas. No? We're not only called the redeemed of Christ, kundi tayo pamaminamahal tinawag ng ating pamaminamahal basa na mga bayang, sabi dito pamaminamahal, bayang pinili, makaharing pagkasaserdote, royal priesthood, holy nation, banal na bayan, lahat magsabi, praise the Lord. A peculiar people. Amen? Tayo pamaminamahal ay espesyal sa harapan ng ating malapinon. Mahalaga sa ating dakilang Diyos. Bakit? Naiiba tayo pamaminamahal sa salimutan dahil sumusunod tayo sa kalooban ng ating malapinon. Palapakan pa natin minsan na pang ating malapinon. Kutsain man, usigin man ng mga taong di mananampalataya, ang ating buhay pamaminamahal ay dati ng pinagpala ng ating malapinon. At hindi lang pinagpala, kundi pinagpala na sa lahat ng pinagpala ng ating malapinon. Palapakan po natin, minsan na pang ating malapinon, maminamahal. Sabi rito, pamaminamahal, Exodus chapter 15, verse 26. Huling mga talata, pamaminamahal, dahil wala na pa tayong oras, pamaminamahal.
Tapos sa Isaiah chapter 59, verse 1 to 2, talon sa 8 hanggang 9. Iti Exodo Kapitulo 15, versikulo 26. Ket kinunana, no ipangag mo to as ipapasnek ti timok ti Dios mo, ket aramidem to tinalinteg iti imatang na, ket imdengam to dagiti bilbilin na, ket salimut mo tamto amin dagiti alagaden na, awan to ti ikabil ko kingka kadagiti sakit, nga ingkabil ko kadagiti Hipsyos, tasyak ti Dios amang paimbag kingka. Amen. Praise the Lord. Ini po namin naman. Ano sabi na ba na nakasulatan? Sabi na ba na nakasulatan? And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Lahat magsabi, praise the Lord. No? Kung dapat ating dinggin ng buong sikap ang tinig ng ating Panginoong Diyos, ng ating gawin na matuwid sa kanyang mga mata, wala pong karamdaman na sasapit sa atin. At sumapit man ang karamdaman ng pamaminamal, katulad ng ating narinig kanina. Yung ating kapatid pamaminamal, 6 na taong nang tumalikod sa Malapinon. Nang dahil sa kayamanan, siya pinagyaman ang Malapinon, hindi siya naging mabuting katiwala ng Malapinon, napunta siya sa mga bisyo at sa kanyang pagsusugal. Hanggang yung, in the span of 6 years, lahat ng pagpapala na ipinagkatiwala sa kanya ng Malapinon, binawi ng Malapinon, mami naman. Naalala niya lang ang Malapinon nung siya ay nagkaroon ng karamdaman na malubha. Lumalabas yung dugo sa kanyang katawan, mami naman. At kung saan doon niya naalala, dito sa gawain ng Malapinon, ang Malapinon ay nagpapagaling ng karamdaman, mami naman. Lahat magsabi, praise the Lord. At katulad sinabi naman ng Kasulatan, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon Diyos at iyong gawin na matuwid sa kanyang mga mata. Anong ginawa ng ating kapatid, mami naman? Nung siya, mami naman, nagsumama sa ating Malapinon. Nung siya ay panalangin ng mami naman na magkakawat ang ating Malapinon na kapagsisi siya ng gusto at pangako niya ay manumbalik sa ating nagkalang Diyos. At nalugod ang ating Malapinon, mami naman, sa kanya mami naman, naging matuwid sa harapan ng ating Malapinon ng kanya pong pagnanasang bumalik sa ating nagkalang Diyos. Anong ginawa ng ating Malapinon? Kaya maluban ng karamdaman, dingge. Pinagaling ng ating pinakamamanapan ng Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh? At ang kanya pamaminamal buhay, unti-unting pinagpapala ng ating pinakamamanapan ng Kristo. Palapangan pa natin minsan na pang ating Malapinon. Amen? Yun lang simpleng bagay. No? Yung pamaminamal, yung karaan, sinasabi nga niya, ito yung nabili kong, Brad, sabi niya, kuya, nabili ko ito. Mura lang. Bagong overhaul. Pamaminalagaan niya. Kanya palang inihanda para sa pagbaba natin this coming October. Pero sabi nga, ang marunong, ang Malapinon, masigit nakakalam na nakabubuti sa atin. No? Dumating pamaminimal, yung may nakakursunada doon sa sakyan niya. Sabi niya, hindi ko binibenta yan. Ilang beses bumalik-balik sa kanya pamaminimal. Sabi niya, sige. Kung gusto mo, ganitong halaga. Binili agad. Mami naman, nakakita siya ng ibang sakyan. Yung halaga, mami naman sa sakyan, binibenta, 250. Sabi niya doon, mami ni mahal, doon sa may-ari, doon sa sakyan na yun, binibenta. Sabi niya, gagamitin ko sa gawain ng Malapinon, ihanda ko pa sa pagbaba namin. Sige, magkano gusto mong bilhin sa sakyan ko? Wala kong halaga, kundi itong dala-dala ko, 140. Nag-isip ng malalim, mami yung may-ari. Sa linggo, may bibili, 180. Sayang naman. Mamaya-maya sabi ng may-ari, pero ikaw, gagamitin mo para sa gawain ng Malapinon. Sige, akin na yung 140 mo. Sa'yo na. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Amen? Naging pagpapala pala, mami naman.
kapag tayo natutong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh? Kahit lang yung simpleng Panginoon patuto, talagang mamamanga ka sa malapit nun. Anong simpleng patuto? Kapatiran natin. Pulis, pasok sa karinderya, paglatag ng pagkain sa harapan niya, bago kumain, taas ang kamay. Hindi hold up Tinasa yung kamay niya. Pinikit ang mata. Pinagmamasdan pala siya ng may-ari ng restaurant. Sabi niya, namamanga yung may-ari. Dahil, sabi niya, parang nanalangin yun. Tapos kumain yung ating kapatid na pulis. Pumunta na doon sa kahera, magkano yung aking kinain? Sabi niya, bago ko sagutin yan, bakit ka nagtaas ang kamay bago kumain? Ibig sabihin, nanalangin ka ba? Opo, yan na talagang turo sa amin, manalangin muna bago kumain. Sabi niya, pambihirang tanawin yan. Wala pa ako nakitang pulis na talagang ganun ginagawa, kundi ikaw. Dahil dyan, libre na yung kinain mo. Ako'y ibig sabihin, pagpapala pala. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord, naging pagpapala siya. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi nga po, ilaw tayo at asin ng mundo kapag tayo natutong sumunod sa kalooban at katwiran ng ating manapin. Palapakan pa natin minsan na ating manapin. Huling talata na lang po, Isaiah chapter 59, verse 1 up to 2, talon sa 8 up to 9. Dito sa aklat ng Isaiah, ang kaban 59, 1, 2 at 8, 9. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang paginig, na di makarinig. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. 8. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman at walang kahatulan sa kanilang mga lakad. Sila'y nagsisigawa para sa kanila ng mga likong landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakaalam ng kapayapaan. Kaya't ang kahatulan ay malayo sa amin. O umabot man sa amin ang katwiran, kami nagsisihanap ng liwanag, ngunit narito kadiliman. Ng kaliwanagan, ngunit nagsisilakad kami sa kadiliman. Amen. Praise the Lord. Hindi pa naman, sahin pa natin muli. Sabi ng Isaiah chapter 59, verse 1 to 2 and 8 to 9. Sabi dito naman, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Verse 8 and 9. The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us. We wait for light, but behold obscurity. For brightness, but we walk in darkness. Kapag tayo, maminumal, ay sabi nga, maminumal, hindi maiksi ang kamay ng ating malapino na hindi po tayo maabot sa ating pangailangan. Lahat magsabing amen. No? Hindi maminumal, mabigat ang kanyang pandinig, hindi po tayo mapakinggan sa ating mga kahilingan. Ano nagiging dahilan, maminumal, kung bakit kuminsan parang ang layon ang malapinan sa atin? Dahil daw po sa kasalanan. Amen? Tayo maminumal ay nagkasalat sa ating malapinon. Ito yung nakapagpapalayo sa ating maminumal, sa ating pag-uugnay sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen? No? Hindi pa natin malaman, maminumal, ang ating ginagawa kapag tayo pinalayo sa kalooban ng ating malapinon. Ang ating mga desisyon, yung ating mga judgment ay nagiging liko. Ayon na sa kadiliman. Amen? Hindi na ayon na sa karunungan ng ating dakilang Diyos. Pero kapag tayo natili, maminumal sa kaliwanagan ng ating malapinon, maminumal, lahat ang ating desisyon ayon sa kalooban ng ating pinakamamarapan ng Kristo
at ang ating mga kahilingan dinidinig at tinutugon pa ng ating pinakamama ng Panginoon Kristo. Lahat magsabing amen. No? At kapag tayo pamaminamahal ay nasa mapapahamak, nandun agad ang kamay ng ating malapinon, nagliligtas sa bawat isa sa atin, nag-iingat pamaminamahal. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. No? Napakaraming pamaminamahal ang mga patutuo ng ating mga kapatid. Naririnig po natin pamaminamahal. At mismo, masaksihan po natin sa ating mga pamumuhay. Imposible. Pero sa ating malapinon, wala pong imposible. Lahat ng bagay pamaminamahal. Pawang pamaminamahal na gagawa ng ating malapinon. Amen? At wala pong mahirap na gawin ng ating nagkarang Diyos. Amen? Isa lang bagay pamaminamahal na imposible sa malapinon. Kung lahat ng bagay ay posible, meron pa palang isang bagay. Ano po yun? Ang magsinungaling sa kanyang pangako. Amen? Ang magsinungaling sa kanyang mga salita. Ang malapinon laging tapat at nananatiling tapat sa kanyang mga salita, pamaminamahal. Palapakan po natin minsan ang ating pinakamamarap ng sus. Lahat magsabi, praise the Lord. Mawit po tayo pamaminamahal sa ating malapinoon. Awitan natin ang ating malapinoon, pamaminamahal. Kaya kung napansin nyo, medyo lumagpas na tayo pamaminamahal alas 5. Medyo nahuli tayo pamaminamahal mag-umpisa. Dahil meron tayong sinundan pamaminamahal, nahuli rin pong natapos pamaminamahal. Kaya medyo tayo pamaminamahal ay nag-extend din po ng ating oras. Samantalang pamaminamahal, mamawit mo tayo sa ating malapinoon. Bago tayo dumako sa ating pagwakas, mawit muna tayo sa ating malapinoon. Ano pong ating awitin. At kung meron tayong maminamahal na mga bisita, mga bugaan, kayo po yung malugod naming inanyahan na kayo po yung lumapit sa harapan. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamarapan ng Kristo. Puno ng ating maminamahal. Amen. Awitan pa natin muna ang ating pinakamamarapan ng Kristo. Ating pasalamatan ng ating maminamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi ng awitin, pamaminamahal, ang Diyos ay gumagawa ng daan sa lahat ng bagay. Kaya niyang gawin, pamaminamahal, ang ilang. No? Maglagay siya, pamaminamahal, ng ilog sa napakatuyong disyerto, pamaminamahal. Amen. Kaya niya, pamaminamahal, kaya pamaminamahal paulanin sa mga lugar pamaminamahal at tuyo. At wala pamaminamahal mahirap para sa ating pinakamamarapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng awitin doon pamaminamahal, awitan po natin at pagbulay-bulayan pamaminamahal natin ang kabutihan ng ating nagkaroon Diyos. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength for each today. He will make a way. He will make a way. Sarap ang pamaminamahal. Hallelujah. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. Your love is sweet, we'll reach new day. He will make a way. He will make a way. Like a road in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word still remains. He will do something new today.
seems to be no way. Yes, man. He works in ways We cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. the love and strength for rich today. He will make a way. He will make a way. Like a road in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word still remains. He will do something new today. Oh God, make the way where there seems to be no hallelujah. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. The love and strength for rich today. He will make a way. He will make a way with love and strength for which today. He will make a way. He will make a way. Palapakan po natin minsan ang ating malapit maminamahal. Tunay, maminamahal, ang Diyos, sabi na ba na nakasulatan ay may pangyayari. Lahat ay kayang gampanan ng ating malapinon. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan maminamahal sa lahat ng bagay. Naalala ko ang sabi ng ating hirgan at minamahal na mga magulang sa ating malapinon sa bawat kahilingan natin sa ating dikalang Diyos. Ay meron 1,000, at least 1,000 paraan ng ating malapinon upang lutasin ang ating problema, upang tugunin ang ating pangailangan, ating kahilingan sa ating dikalang Diyos. At wala pa magiging mahirap para sa ating malapinon gawin. Lahat ay nagagawa ng ating dikalang Diyos. Kaya sa ating maminamahal na mga bisita narito sa harapan, pinagpalak ng ating malapinon maminamahal. Sa magdamag kayo aming kasama, at sa amin naman na nakasulat at maminamahal kung niyo pong sundin, ang sinabi naman na nakasulat at maminamahal upang matamo nyo ang kaligtasan ng pinangako ng ating malapinon. Yan, maminamahal inyo pong matatamo at inyo pong maminamahal baon-baon sa inyo pong pag-uwi mamaya. Sabi na ba na nakasulat at maminamahal, no? Sabi na ba na nakasulatan, paano natin makamit ang kaligtasan ng pinangako ng ating malapinon? Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, repent ye and be baptized, every one of you, in the name of our Lord Jesus, for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Yun lang po, naman napakasimple lang ang sinabi naman na nakasulatan. Pagkatapos na tayo sumampalataya sa Diyos, naniwala sa Kanyang mga salita po, mahal, ay pagkatapos ay kinakailangan tayo makapagsisi. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no